kay kay dating VP at ngayon ay Mayor Robredo ay 35%. At meron pang, ito kasi mahalaga to yung 19% na undecided. Opo. So ito raw, sabi ng Okta ay ano pa, kumpara sa kanilang nakaraang survey ay lumiit pa yung margin. Ibig sabihin, lumiliit po yung pagitan ng numero between VP Sara and then Mayor Lenny. Okay. Sige. So, ano kaya, no? Let's try to make sense. Bigyan po natin ng saysay ito, no? Kasi sabi ko nga, nakasalang ang mga Duterte doon sa ICC. Hinihintay na rin natin yung desisyon kung aakyat sa trial. 'Di ba? So, let's see. Ito, suki natin ito. Kakausapin po natin isang political analyst. Professor Edmund Tayaw, political analyst at President and CEO of Political Economic Elemental Researchers and Strategists. Prof. Ed, magandang umaga po sa inyo and welcome sa DCXL. Magandang umaga, Prof. Ricky. Hindi mo alam kung magandang hapon o magandang umaga. Nasanay ka na doon sa isang slot natin. Oo nga pa, gabi doon eh. Oo. So, well, tayo naman kasi, alam mo naman yan, Prof. Ed, saan naman tayo magpunta, basta mahalaga tayo naririnig sa Himpapawid. Ayun na nga. Oo, at saka nakaka-participate tayo dito sa makabuluhan diskusyon. O sige, Prof, ang gusto ko sanang malaman ngayon yung analysis mo. No? May bagong inilabas ngayon ng Okta na, well, nagnanaro yung margin at pilit pinagsasabong pa rin si VP Sara Duterte and the Mayor Lenny Robredo. I don't know how you make sense of this, no? And it seems to me na parang yung mga yung mga against the Dutertes, medyo may small wins, no? With ICC, with impeachment. Ano ngayon ang pagtitimbang-timbang mo dito, Prof? Actually, Ricky, no, of course, we also do our own surveys. We don't publicize it because optional naman yan, eh, no? Yung pag-publicize. Tsaka isa pa, sa totoo lang, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, yung mga survey po, hindi ko ibig sabihin, yan na ang desisyon ng tao. Very true. No? Correct. Ginagawa lang po yan ng mga mananaliksik, katulad namin, no? Para makita namin yung buong latag at nang sa ganon, kapag kami ay matanong, meron kaming makabuluhang kumaga masishare, ano? Yes. At masasabi namin na magiging kapaki-pakinabang, hindi lang para doon sa mga interesadong grupo na sasali, lalahok sa halalan, o kung hindi man, yung mga boboto na din. Ano? Now, having said that, kung ako ang tatanungin mo, Ricky, at kami naman talagang patuloy na nakatutok sa baba, ano? Alam po, sabi nga nila, merong paraan kasing lumabas ang katotohanan. Hindi mo naman habang buhay yan na maitatago, eh. That's right. No? At nakita na natin, ano, kung napakarami ng halimbawa na napakasikat na pangalan na namuno sa atin. Yung pangalan na yan, tinabangan na mga tao at nakita na natin kung ano naging resulta. At nakikita din natin ngayon yan. Ano? Kung halimbawang ganun katibay ang naging, sabi nga nila, naiwan, no? Yung legacy ng nakaraang administrasyon, kung ano man yung sinasabing legacy, siguro talagang matibay na masasabi natin na hindi mo mayayanig yan. Kaya lang, no, actually, kahit na hindi pa nangyari itong mga pasabog na ito, kapag tiningnan mo sa baba, nagbabago. No? Maniwala kayo sa hindi. May mga lugar sa Mindanao na talagang malakas pa ang pangalang Duterte, pero hindi na ganun kadami, hindi mo na masasabing buong Mindanao yan. No? Ganon din sa Visayas. No? Hindi porke pareho sila ng salita
No? At higit sa lahat, hindi po porke Bisaya, Correct. Cebuano, Correct. marami hong iba't ibang salita, kaya hindi ibig sabihin dahil maingay sa social media, ibig sabihin malakas pa din. Now, with all those premises, Ricky, I'm inclined to believe what recent researches have shown. Not only that of Okta. Medyo iba yung resulta, pero tama yung pinoint out mo kaagad kanina. Ang titingnan natin kaagad yung undecided. Right, Medyo maliit nga yung sa Okta Pag tiningnan mo yung undecided doon 19 sa ibang surveys, kahit na napakalaki ng lamang ng pangalawang Pangulo, napakalaki din ng undecided. So, ibig sabihin, dalawang bagay lang yan. Una, yun na nga, marami pang pwedeng mangyari bago dumating ang 2028. Unang-una, wala pa namang kalaban si Inday na lumalabas. Correct. Pangalawa, parang ang lumalabas dito, basta merong lumabas na kalaban ang Duterte, hindi imposible na yung inaasahan nila hindi mangyayari. Sa madaling sabi, anyone but Duterte ang lumalabas That's right. Kapag ang tawag dito, umarangkada na talaga ang halalan. Siguro dagdagan ko ng pangatlo at ipapaalala natin sa mga kababayan natin. Lahat po ng mga nagpahayag na bagat, tandaan po din nyo, ayaw daw maging Pangulo ng pangalawang Pangulo. Correct. Kaya nga. Kaya kumbaga reluctant daw siya kahit na ilang beses na may mga pagkakataon kahit na pabiro pag gagamitin na daw niya yung logo ng Pangulo sa kanyang talumpati, nakunan niya ng video. At kahit na napakalakas ng dating. Sabihin na natin, napakayabang, nagpaalam lang na bibiyahe. Sasabihin pa na, kumbaga, le-lecturean pa niya yung Pangulo. Yun ang amo niya. At saka magsusulat na under my leadership, hindi ka pa nga Pangulo. That's right. Leadership. So, tatandaan po natin, ayaw maging Pangulo ng pangalawang Pangulo. Kailangan ma-emphasize yan kasi lahat po ng mga naghangad na maging Pangulo at nag-announce ng napakaaga, ang daming example niyan mula pa po kay dating the late Speaker Mitra, the late Speaker Jose de Venecia, the late hindi pa naman late, Speaker Manny Villar, hanggang nitong huli, sila Vice President Jojo Binay, Secretary Rojas, lahat po nung mga naunang nag-announce, o mga naunang nakita kaagad na talagang tatakbong Pangulo. Wala hong nanalo dyan ni isa. Yeah. So ewan ko kung ito magiging kumbaga katangi-tangi na mangyayari. So tingnan natin. So ang tingin mo sa inyo bang yung sarili niyo survey, yung undecided, anong numero, Prof. Ed? Hindi naman nagbabago yung yung numbers. Palaging between 20 to 30 yan. Kaya hindi naman masyadong malayo yung 19%. Pero alam mo kasi pagka sinabi mo kasing margin of error, halimbawa sinabi mo margin of error 3%. 3%, Plus or minus kasi yan. So halimbawa, yung numero ng number 1 nasa 50%. Tapos yung pumapangalawa sa kanya nasa 45%. In actual numbers, most likely dead hit yan. Kasi plus or minus. So sa madalit sabi, pwedeng sobra yung 50%, yung 3% mo plus or minus. So ibig sabihin 6% yan Tama. So yung kung ang diferensya mo ay hindi lampas doon sa double digit nung margin of error, hindi pa ganoon hindi significant. Kumbaga. Hindi ganoon kalaki ang impact
Oo. That's right. Alright. That's right. Now, may mga pangalang lumutang. Gusto ko lang mahingi ang thought mo rin dito. Bukod kay VP Lenny, kasi ngayon ang tinitingnan na marami nag-o-observe, di ba? Yung third force, alternative force. Anong tingin mo rito? Kasi nabanggit mo rin somehow yung para kasing, di ba? We are trying to push former VP Lenny. Pero sabi niya, hindi nga. Pero so far ngayon, no, wala pang lumulutang na paano ba, na malakas na contender from the other side, another force. Anong tingin mo sa anong to, sa landscape na ganyan? Actually, I'm not really, I'm not really, paano ba? Well, I'm not worried in the first place. Sa totoo lang kasi ang nangyari dahil nga sa yung mga sobrang agang nagdeklara dati, hindi naman 3 taon bago maging halalan. Kaya talagang kumbinsido ko hindi talaga interesado maging pangulo to si VP Inday no? Kasi talagang hindi ko makita yung yung ambisyon sa kanya ano. Ang tawag dito, hindi natin dapat kung kumbaga sa sobrang aga ng deklarasyon, talagang wala pa tayong aasahang biglang tatakbo. Tandaan natin, no, although this is a black swan, but much of what happened in previous presidential elections, black swan palagi. Hindi naman natin inasahan halimbawa no 92, no, simulan natin doon. Hindi naman natin inasahan na talagang tutuloy ang dating Pangulong Fidel Ramos, bigla-bigla na lang 'yan. Higit sa lahat itong 2010, no? Hindi naman natin inasahan na mamamatay ang dating Pangulong Cory Aquino na lahat ng simpatya ng tao mapupunta doon sa anak. No? Tama. Hindi nga lumampas ng 8 buwan kung hindi ako nagkakamali, Ricky. 8 buwan lang nung nagdeklara ang dating ang yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Ano? Pero nawala lahat yung numero. Tama. So paano kuan natin dito? Paano latang natin dito? So in other words, no? Kung halimbawang makakakita tayo ng kalaban towards the end of the year, which is still, to be honest, no, quite early. Ang logical dyan para sa akin first quarter of next year. So sabihin na lang natin na between the last quarter of this year to the first quarter of next year, doon natin talaga makikita ang figura. Kasi marami pang mangyayari ngayon. And this is precisely why, Prof. Ricky, this is precisely why they are gung-ho at stopping the impeachment That's right. process. That's right. Ngayon, dapat mabanggit din natin sa mga nakikinig yan. Alam po ninyo, yung ginagawa po sa House, hindi po yan invento. Yes. Hindi totoo. Mali ding tawagin yan na mini trial. Kalokohan yan. Yes. Walang pinag-iba yan doon sa mahilig kasing gumawa ng pangalan itong mga DDS. No? Actually, we should give credit where credit is due. Pagdating sa ang tawag dito, pag-invento ng mga bagay-bagay, talaga napakagagaling nila. No? Pati nga ito si Pangulo. Alam mo, yung meron akong alam na professional itong tao, dati ding opisyal ng gobyerno. Hindi ko alam kung ano nangyari na sa pag-iisip, no? Tawag dito, hindi naman daw tunay na BBM itong nakikita natin, mas matangkad daw. Ano? Paulit-ulit yan sa kanyang mga, ewan ko kung nasira na ang ulo, no? Anyway, ang tawag dito, yung pong desisyon ng Korte Suprema na inisantabi yung original na impeachment, no? Meron po nakapaloob doon na importanteng mensahe, no? Ang sabi ng Supreme Court, no, bago nyo, hindi kayo pwedeng basta bumoto lang na basta may numero kayo, pwede nyo nang iakyat yan sa Senate, no? And for the Senate to convene as an impeachment court. Hindi. Ang sabi ng Korte Suprema, tingnan nyo muna kung merong rason, may probable cause, no?
bago ninyo iakyat yan. Iyon po ang rason kung bakit hinihimay yung mga ebidensya. Yeah. And most importantly, take note that the impeachment is even if it is a political instrument, it follows a legal process. That's right. Para kang nagsampa ng ordinaryong kaso, hindi naman automatic nagsampa ka ng nagsampa ka ng kaso. Halimbawa, nagalit ako kay Ricky Rosales, siniraan ko, nagsampa ako cyber libel. Hindi naman diretso sa korte yan eh. Yes. Sa piskalya muna yan. Tatanungin muna ng piskalya kung ano yung reklamo ko. Tatanungin ng piskalya si Prof. Ricky, Prof. Ricky, ginawa mo ba? Bakit? So para, yun yung nangyayari ngayon sa House. Yeah. Hinihimay yung reklamo. Yeah. At saka ngayon iaakyat sa Senado. Yun po yung due process na sinasabi ng mataas na kapulungan, yun na nga, ng Supreme Court. Wag kayong masyado nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga DDS. Napakahaba pa, Ricky, pati yung bank secrecy law. Right. Siguro maganda mag-imbita ka ng abogado dyan kasi tama. Marami-rami na rin naman nga tayong nakakausap. Oo. Pag impeachment pinag-uusapan, ibang usapan yun. Nililito nilang tao. Actually, hindi sila humaharap sa tunay na pagdinig, no, sa formal na pagdinig. Dinadaan nila sa korte ng public opinion, dinadaan nila sa tao. Ang tao naman, dahil hindi na nakikinig ng mainstream news o social media, napapaniwala sila. Totoo. Pero alam mo, Prof, no, related, saluhin ko lang yung binabanggit mong yan. Dapat din mag-ingat-ingat dito yung mga kampong ng gugulo kasi nasa mga numero rin sa datos na ang tao ay interested na sumagot. Gusto ng taong sumagot ang kampo ni VP dito sa process na ito na hindi nila ginagawa. So huwag din nating ismulin yung mga karaniwang tao na nag-iisip ngayon na bakit nga ayaw mo sagutin. Gusto nila na sumagot. Di ba nasa mga numero yan? Yan din yata lumalabas sa inyo for sure. Exactly. Diba? At hindi lang isa, dalawang survey ang nagsabi niyan. Yes. Pero sabihin na lang natin na sa sobrang gagaling ng mga DDS, ang intindi nila sumasagot sila. Yun naman hindi ba yun naman ang sinabi ni BP Inday na sasagutin ko, haharapin ko lahat yan, no? So pero siguro lost in translation, no? Kasi iba yung intindi natin sa haharapin at sasagutin yung pala, yung haharapin at sasagutin ke-questionin niya, no, bawat hakbang. Dinadivert. So, hindi ko alam kung anong pagharapang ibig niyang sabihin doon. Palagay ko klaro yun, no, na dinadivert ka rin kasi nga sa technical and legal na usapin, hindi nga po yun ang primary na hinihingi natin. Anyway, nako, it's always makabuluhan and nako, pagkausap ka, Prof. Ed, no? As always, thank you kahit sa kabilang bahay, Salamat. Tuloy ang usapan. Mabuhay ka, sir. Thank you, ha? Salamat, Prof. Professor Ed Montayaw, political analyst, president and CEO po of Political